Okay, ganito yung participation ng mga victims. Ang participation nila is through their counsel po, yung Common Legal Representative for Victims. So, sa pamamagitan po ng kanilang CLRV, or Common Legal Representative for Victims, pwede po silang magbigay ng opening at closing statements as well as mga arguments on the issue of confirmation of charges. In fact, mayroon po nakatalagang period para po sa CLRV doon sa confirmation of charges. So wag po na po ng ICC yung isang biktima po para po mag-participate. Ang participation po talaga is through the Common Legal Representative for Victims, which are oral na mga argumentation, as well as kung kakailangan po, mga written po na mga argumentations. So kasi hindi naman sila lahat required na humarap sa korte, no, attorney? Wala naman pong ganung physical requirement or physical presence. Kasi alam naman ng ICC na merong heightened security risks ang mga biktima po. Kaya yun po talaga ang primary consideration ng ICC. At mayroon pong tinatawag na do no harm policy. Dapat po hindi po ma-retraumatize yung mga victims po at yung security nila ay primordial na sinasaalang-alang po. Para po dun sa mga pamilya na nawalan po ng mga mahal sa buhay dahil nga sa EJK na tinatawag po, is it too late for them to come forward po? Okay. In fact, dun po sa naging decision po ng pretrial chamber sa victim participation, mayroon pong isang paragraph doon kung saan sinasabi ng pretrial chamber na pwede mo pong mag-participate pa yung ibang mga biktima kung, ito ay malaking kung, matutuloy po sa pre-trial, sa trial proper po itong proceedings pong ito. Mayroon pa namang separate na process kung matuloy nga ito sa trial na pwede po mag-apply ang mga ibang biktima po para mag-participate.